Mapagpalang araw mga kataba. Gagawa naman tayo ng nuggets. Pero ang gamit natin ay tuna. Maliit lang yan na tuna. Canned tuna yan. Yan. Medyo umano na yung ating mga kinayod na cheese. Meron tayong cheese. Kasi kanina pa to mga kataba. Niready ko na yan habang may ginagawa ko. Meron tayong carrots na kinayod kasama ng cheese. At meron tayong mashed potato. Pinakulo ko lang to. Tapos saka natin dinurog. 3 kutsarang harina pang bind. Pinagsama-sama ko na to. Salt and pepper kasama ng pampalasa na Ajinomoto. Ito ang kanyang salt. Ito naman ang Ajinomoto at pepper. Dahon ng sibuyas. Paprika. Garlic powder. At ang ating breadcrumbs. Isang itlog. Hindi ko muna nilalagay. Hindi ko muna binubuksan kasi dito ko yan bubuksan. Check muna natin yung condition ng egg bago natin ilagay. Yan. Namash ko na to. Halo-halo lang to. Gagawa tayo ng nuggets. Carrots naman at cheese. Yan. Lahat na ng ingredients. Salt and pepper, Ajinomoto, paprika, garlic powder, at ang ating dahon ng sibuyas, harina, yan. Ilagay na natin ang ating, may konting liquid pa. Sinadya ko maglagay ng konting liquid ng ating tuna para mabind bukod sa ating itlog. Yan, ganyan ang purpose ko mga kataba. Check muna natin yung condition ng itlog. Yan, pwede yan. Kahit na medyo nabasag yung egg yolk. Kasi large na egg yan. May pagkadalawa pa nga yung egg yolk nyo. May maliit na kasama. Sama na natin yan. Ganun lang. Balikan nyo ako habang hinahalo ko. Yan. Pag hindi na masyadong buhaghag at basa-basa pa, lagyan nyo na ng konting flour or pwede namang breadcrumbs ang idagdag nyo. Tapos pwede na tayo mag-form. Malinis ang kamay ni Mama Taba. O, kumuha na tayo ng konting amount. Tapos, form muna natin into shape. Saka natin ilagay sa ating breadcrumbs. Pabayaan muna natin siya dyan para kumapit ang ating breadcrumbs. Tapos ganun lang, ulit-ulit. Tapos saka natin i-form into shape. Kung gusto nyong circle or square, yan, form nyo lang. O, isa pa. Parang ang kapal. Yan. Yan. Wow, ang liit naman. Yan. Kumuha pa tayo ng konti. Yan. Natalsikan ako. Ganun lang. Pabayaan muna natin siya dyan. Yan. Ganun lang i-form natin at balikan natin. After kong may roll yung nuggets natin, nilagay ko muna siya sa ref. Nilagay ko sa freezer para mas ma-mold pa siya. At hindi siya maging malambot pa. Yan. Mga 15 to 30 minutes, okay na siya mga kataba. Mas maganda kasing ilagay nyo muna sa ref at i-chill natin ng kaunti para mas magandang i-fry. Yan, meron na tayo ditong kawali. Mga kataba, hindi na siya ganun kalambot. Pwede na natin ilagay. Mahinang apoy lang para hindi masunog kasi breadcrumbs to. Ay. Oh, hindi na to standard size mga kataba. May maliit ng konti, pero hindi na masyadong malaki yung difference dahil pang consume lang to ng family. So, ganun. Pwede nyo nang lakihan, pwedeng mas maliit. Ganun lang mga kataba. Yan. Pwede na yan.
At pagkatapos, Luto na yan! buti pa tong nasa tabi ko eh. Yan, pangalawang batch na to mga kataba. At eto naman yung ibang naluto natin. Pinapatiktik ko lang ng kaunti yung mantika. Masarap siya. Try nyo to mga kataba, tong tuna. Tuna na ating nuggets. Pag gumagawa tayo ng pagkain, lagi kong sinasabi ang try nyo tong recipe na to mga kataba. Dahil masarap siya at affordable ang kanyang mga ingredients. Dahil gumawa tayo ng ating tuna nuggets. Yung maliit na lata lang ng kanto na yan mga kataba. At naglagay tayo ng iba't ibang ingredients na mura lang din. Tulad ng mashed potato at carrots kasama ng konting cheese. Ganun lang kasimple mga kataba ang ating ingredients. At marami na tayong magagawa. Pwede rin pang negosyo to mga kataba. Ang ating simpleng nuggets na tuna ang gamit natin. Enjoy, kumain, maging masaya. Salamat sa panunood. Magugustuhan to ng mga kids. Promise mga kataba. At bye! Ingat mga kataba!